Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, pag-uusapan natin about dito sa mga nangyayari sa kalingap or sa paligid natin mga kaibigan, mga kalingap Kasi mula kahapon at kagabi ay napansin natin mga kaibigan, mga kalingap, na parang may something mga kaibigan, mga kalingap At ito na yung pagkakataon siguro na masabi natin totally may immunity tayo mga kaibigan, mga kalinga, pero hindi natin gagamitin ang ating immunity para makaganti sa ating mga kalaban or tuligsain kung sino yung dapat tuligsain mga kaibigan, mga kalinga. Ang pag-uusapan po natin ay about doon sa nangyayari. Kasi para sa akin hindi maganda yung mga nangyayari at mga nakikita ko mga kaibigan, mga kalingap Kaya yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, and Ate Edna, at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Kay Gisa Bicolana, Ate Bicos the Rate, and Ma'am Misty Kayons. Kay Miss Gingging Vlog 1991. Pakisupport po ang kanilang YouTube channel mga kaibigan. So ito na nga mga kaibigan Kasi sa live natin kagabi, ang gusto natin ay katahimikan, at ang gusto natin sa panahong ito ay magkaroon ng pagkakaisa mga kaibigan both side. Yan pa rin yung aking sasabihin sa inyo mga kaibigan, both side. Kasi ako, para sa akin, opinion ko to, hindi ako masaya na may mga malalaglag dito sa loob ng kalingap mga kaibigan kahit sino pa sila, kahit ano pa sila, basta ang sa akin, ayaw ko na may mga taong malalaglag dito sa kalingap. Tandaan ninyo yan mga kaibigan, kasi nasa kalingap tayo na kinakailangan mag-unawaan at kinakailangan magpakumbaba kung dapat magpakumbaba mga kaibigan yan po talaga yung goal natin bilang isang kalingap. Kasi napapansin ko lang na na yung okay na di ba? Okay na yung part na nasabi, na panood natin. Para sa akin sapat na yon. Bakit kinakailangan pa natin mga kaibigan, mga kalingap, na hanapin yung butas hanapin yung butas para ikasisira ng isa? Bakit hindi natin hinanap yung sinasabi natin mga kaibigan na pagkakaisa, at hindi natin hinanap yung punto na tayo ay napasaya, tayo ay nagkaroon ng magandang panonood, naging masaya tayo, naging happy tayo sa lahat ng bagay? Sapat na yun sana mga kaibigan, di ba? Sapat na yun. Kasi sabihin na nga lang natin na may nakita kayo na may mali, pero bakit doon tayo nagpupukus sa mali? Bakit doon tayo nagpupukus sa nakita ninyo? Bakit hindi ninyo nakita yung punto na pagkakasundo? Bakit ko masasabi mga kaibigan, mga kalingap? Kasi patuloy pa rin ang pagpo-post. Patuloy pa rin ang pagpo-post magkabilang panig. Magkabilang panig. Ang tanong ko dito, at lagi kong inatanong, ano ba talaga ang gusto natin? Magkatahimikan, pagkakaayos, or mas lalong paguluhin? Yun kasi yung tanong ko. Kasi kung gusto ninyo ng katahimikan at gusto talaga ninyo ng maayos ang mga problema na yan, walang kampihan. Hindi natin kampihan yung isa, bagkos magkaroon tayo ng pagkakaisa na ayusin to. Kasi inaayos natin, yung iba naman hindi inaayos, post dito, post doon, kampi dito, kampi din, kampi doon. Ang tanong ko mga kaibigan, mga kalingap, kung mangyayari man may kampihan dito, sino ba yung magbi-benefits? Sino ba yung tatamaan dito? Di ba yung kalingap mga kaibigan? Di ba yung kalingap na ating pinoproteksyonan ang madadali dito? Bakit? Kasi mga kaibigan kinampihan natin ang kinampihan hanggang sa
Kung talagang gusto natin ng kaayusan mga kaibigan, para sa akin ha, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Huwag nating tingnan yung mga naging pagkakamali o kung sino man yung tama at mali. Hmm. Ang tanong ko kasi ganito. Ano ba yung karapatan natin para malaman yung tunay na nangyari at pagkakamali ng bawat isa, ay samantalang parehas naman silang nagkukonsed, nagkakapatawaran na sila? Ano pa ba yung problema natin? Nagkakaroon na sila ng peace of mind. Ay kung natamaan yung ating mga ego doon sa mga nangyari kahapon, doon sa upload ni Kalinga Prab, ay unawain natin, hindi naman tayo perfect, di ba? Hindi naman tayo yung tipo na perfect. Unawain natin kung halimbawa sa palagay ninyo natamaan yung ating ego at namali yung ating mga espekulasyon at yung ating mga kuro-kuro, aba edi pasensya na. Tinamaan yung ego ko ganun lang yun. Ay kaysa naman dyan sa post ninyo ng post, magkabilang panig. Iponost ninyo ng ipinost. Ano ang nangyayari? Ang daming bashing baga? Ang daming bashing. Ang daming bashing mga kaibigan. Siguro mamaya mga kaibigan sa live natin pangalanan natin yung mga page ng post at basahin natin kung sino yung page na yan na post ng post mga kaibigan. Yan po yung ating tututukan. Totally ayaw ko na ng ganitong content. Ayaw ko na ng ganitong kasi kalingap di ba? Iba-iba sana kung ang mga kalaban natin ay yung nasa labas ng kalingap, pero kung ang kalaban natin ay mismong nasa loob, ay hindi maganda yon mga kaibigan. Hindi maganda para sa aking na ang kalaban mo ay mismong nasa loob. Halimbawa na lang dito mga kaibigan yung asawa mo na hindi na kayo magkasundo sa loob ng bahay ninyo, kinakailangan mag-separate kayo or mag-agwat muna kayo para sa ganon malaman ninyo kung gaano ka-importante at kahalaga ng importante at mahalaga na yun inyong mga pinagsamahan. Ako dito kasi, ang inatingnan ko kasi dito yung mga pinagsamahan at yung mga naging masaya na pangyayari dito mga kaibigan. Marahil inatanong ako ng iba, sino ka, saan ka sa side ka dito, side ka doon. Hindi po, kasi ang gusto natin ay ang kaayusan. Pero nakikita ko kasi kampihan blows, kampihan blows mga kaibigan ang nangyayari. Hindi nagkakaroon ng pagkakaisa na ayusin nating lahat, magkaroon tayo ng peace of mind. At nalaman na naman natin doon sa mga live ni na Kalinga Prab, napakiusap na sana ay maayos na. Pero sa tingin ko ngayong araw, sa dami ng mga post, ay parang hindi natatapos. Kasi post dito, post doon, kung ano-ano ang mga caption, ano ang mga inasabi. Ito yung inasabi ko sa ating mga viewers mga kaibigan. Maging mapanuri kayo at tingnan ninyo kung concern pa ba yung mga taong para post, at concern pa ba yung mga tao na ganyan, or meron talaga silang agenda na mas lalong palaguin at mas lalong masira, di ba? Ganun lang kasi yun mga kaibigan yung bang feeling concern, feeling may kinakampihan, pero hindi nila naalaman may apektado, di ba? May naapektuhan doon sa pangyayaring yun. At kung sino pa man yung kanilang kinakampihan, nasasaktan din yung kabilang panig. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, ngayong panahon ay hindi natin kinakailangan mag-away-away, hindi natin kinakailangan magparapose. Ang kinakailangan natin dito ay pagkakaisa, para sa ganon malaman natin, makita natin at maayos natin yung problema. Ay para comment, may para solsol, may para sumbong, may para post, ay paano mangyayari. Both side to,
Hindi po sa isang side lang, both side mga kaibigan. Both side. Kaya ako, ang masasabi ko sa mga nasa paligid ng lahat, walang kampihan. Kung pwede lang, kung concern kayo. Kung concern kayo doon sa ating mga artista o sa dalawa, abay walang kampihan. Walang kampihan mga kaibigan. Walang kampihan. Bagkus hikayatin natin sila na maayos yung kanilang ginagawa o yung kanilang pagsasama. Hindi sulsul dito, sulsul doon, sumbong din, sumbong doon. Ay para sa tingin ko hindi concern 'yon. Para sa tingin ko ay hindi 'yon yung tipo na gustong ayusin. Mas gustong palalain. Yan ang katotohanan diyan mga kaibigan, mga kalingap. Yan ang katotohanan. Nasabihin naman ninyo bias, hindi, both side yung inasabi ko. Kasi ako talaga sa totoo lang hindi ko kinampihan na kahit sino sa kanila. Kasi ang gusto ko ay maayos sila. Kaso ang nakikita ko, may sulsul dito, may sulsul doon. Ang bilis nyong magsulsul mga kaibigan. Ang bilis nyong magsumbong. Grabe. No? Grabe. At mali na yung sumbong. Ibig sabihin, tuwan-tuwa kayo sa panunulsol na ganyan. No? Tamaan yung naitamaan. Pero, yung mga nangyayari na yan, ang mga ginagawa ninyo, libawan na lang mga kaibigan about dun sa live ni Redsin. Live ni Redsin mga kaibigan. Thank you do sa mga nag-a-advise kay Redsin ng maganda. Yun yung talagang todo support sa iyo Redsin. Yan talaga yung mga taong sumusuporta sa iyo. Pero yung mga taong nagsusulsol sa iyo diyan sa loob ng ano na yan, tandaan mo, hindi concern yan sa iyo. Kasi doon sa comment section niya, ang inasabi doon ng iba, Redsin, good vibes na lang tayo. Redsin, magpakasaya na lang tayo. Tigilan na natin at nakakaawa yung isa. Okay, good. Thank you. At yan ang yung legit na supporter at yan yung legit na nagmamahal. Pero doon sa mga nagsasabing laban ka, Redsin, go Redsin. Upakan mo sila ng upakan. Kang maniwala dyan. Inilulubog ka nyan. Kasi inilalagay ka sa masyadong malalim na kapahamakan kapag ganyan yung mga comment. Totoo lang. Totoo lang. Sa totoo lang. Yun yung aking nakikita. Ako dito, inasabi ko, ay para sa ating lahat yun. Kasi lahat man tayo nagkakasala. Lahat man tayo ay nagkakamali. Sa totoo lang. Pero, naging overconfident tayo sa mga bagay-bagay. Kaya minsan ay nagkakamali tayo mga kaibigan. Ako wala akong tinitira, wala akong inaano. Ang sa akin lang, kung concern kayo sa isa, pagsamahin ninyo. Kung concern kayo doon sa isa, ay anuhin ninyo kasi alam natin lahat na ayaw din ng kabilang panig. Naiipit yung tao dito naiipit yung bata dito Sa totoo lang. Sa totoo lang naiipit yung tao. Naiipit sila sa totoo lang. Hindi nila alam kung saan sila lalagay. Kaya kung ako talaga ang tatanungin ay kung concern pa tayo, abay tigilan na natin. Tigilan na natin, no? Kasi kung mahal natin, pero kung hindi, go lang. Pero para sa akin, ang gusto nung side na yun ay katahimikan, ang gusto nung ganun ay katahimikan, pero hindi natin kayang pagbigyan, abay may sarili kang pag naglalaban, no? Hindi na yun yung pinaglalaban na sinasabi natin. Kasi ang gusto kong katahimikan noong side na yon at nung side na ito, hindi naman natin kayang pagbigyan. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye.